So courage to stand, courage to step. The third and final, ito po, magle-level up ulit tayo. Tumindig, lumakad. Ito yung pangatlo. Courage to speak. So hindi ka lang tatayo, hindi ka lang lalakad, dapat kang magsalita. Kaya sabi ng 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but power, love, and a sound mind. So hindi sapat yung tumatayo. Hindi sapat yung lumalakad. Magsalita po tayo. Kaya nga hindi tayo binigyan ng pagkatakot na espiritu. Ang binigay sa ating espiritu ng Diyos, katapangan. Hindi lang para manindigan, katapangan. Hindi lamang para sumunod, katapangan para magsalita. A guardian leader is not silent when truth is under attack. Kapag naririnig natin inaatake, sinisira, ginigiba ang katotohanan. Inaatake, ginigiba at sinisira ang katwiran, ang kabanalan. A guardian of courage will not remain silent. Bino mo, ipinapasang mga batas, puro illegal. At contradictory sa salita ng Diyos, contradictory sa kalooban ng Diyos. A guardian of courage will not remain silent. Nag-uusap tayo sa pamilya. At ang pinag-uusapan ay puro illegal, puro kasalanan. A guardian of courage, hindi pwedeng manahimik, magsasalita ka. Barkada, kaibigan, sa opisina, sa community, sa church, at may mga pinag-uusapang hindi maganda, may mga pinaplanong hindi maganda. Kapatid, a guardian of courage, hindi lang titindig, hindi lang susunod. Magsasalita tayo. Because the truth will set us free. So courage to speak, it means you speak truth even when nobody's supporting you. Kasi lahat negatibo Sasalitain mo pa rin ang positibo. Correct with love, but without compromise. Itatama mo pa rin sila. Alam natin, puro mali na pinag-uusapan. Mali na yung pinaplanong programa. Ang guardian of courage, you will correct with love, without compromise. Hindi natin sila bibibihin. Pero itatama natin sila na may pagmamahal, pero hindi tayo nagko-compromise. We declare God's word with boldness. Talagang buong tapang natin ipapahayag ang salita ng Diyos. Sasabihin, Brad, gaano makasama ang isang tao? Mahal yan ng Diyos. At kaya yang baguhin ng Diyos. At may plano dyan ang Diyos. Na anuman ang pinagdadaanan ng ating bansa, anuman ang pinagdadaanan ng ating pamunuan, kayang baguhin ng Diyos yan. Kayang gumawa ng himala ang Diyos yan. Because our God is a miracle-working God. That with God, to those who believe, nothing is impossible. Kaya tayo mga mananampalataya, naniniwala po tayo ng bansang Pilipinas ay bansang pinagpala. At ang pamunuan po natin ay niluklok ng Diyos. At kung kayang magluklok ng Diyos, kayang magtanggal ng Diyos. Kung may mamamali, kayang itama ng Diyos. Kung tayong lahat lamang ay sama-samang lulukod at mananalangin, kung paano silang nilagay ng Diyos, pwede silang alisin ng Diyos. So again, silence can sometimes becomes a betrayal of truth. If we don't speak, darkness will. Minsan ang pananahimik natin ay pagtataksil sa katotohanan. At kapag hindi ka nagsalita, baka ang kalikuan ang maghari tulad ng nangyayari yan. Salamat sa Panginoon dahil may mga pamunuan tayong nagsasalita na. Hindi lang naninindigan, hindi lang tumatayo, hindi lamang sumusunod, gumagawa, nagsasalita na. At yan ay bunga ng ating mga panalangin. Na ipanalangin natin talaga ng ating pamunuan, may manindigan, may lumakad at may magsalita ng katotohanan, ng katwiran at ng tama. So our voice carries authority when it comes from God. Kapag ang sasalitain po natin ay galing sa salita ng Diyos at galing sa Diyos, meron itong kalakip na kapangyarihan. Tandaan po natin, tapang na magpahayag ng katotohanan o tapang na magsalita.
So tandaan po natin, the fifth assignment, divine assignment ng godly guardians of God is the guardian of courage.